malapit sa sikmura ang naging sentro ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang parawagin po ng Pangulo sa Kongreso, ipasa ang mga panukalang magpapababa ng singil sa kuryente at magpapalawak na exemption sa buwis. Binanggit din niya na hindi siya Pangulo ng kanyang pamilya o kaibigan, kundi ng sambayan ng Pilipino. Saksi, si Ivan Marie. Sa 1 oras at 26 na minutong talumpati, ilang beses pinalakpakan si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Mula sa pagpapanagot sa kanyang sariling pinsan dahil sa flood control scandal na sentro ng kanyang sona noong nakaraang taon. Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Hanggang sa matapang na pagtindig sa ating karapatan sa West Philippine Sea. We are not greedy, we are not racists, we are not liars. Pinalakpakan din ang mga usaping malapit sa sikmura ng ordinaryong mamamayan, gaya ng pagpapalawak ng tax exemption. Hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Ang nais ng Pangulo, isama sa exemption ang kumikita na hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Sa ngayon, exempted ang mga kumikita na hindi lalagpas sa 250,000 pesos. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Ipinanukala niya ang pagbibigay ng amnesty sa buwis. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donors tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Nanawagan din ang Pangulo sa Kongreso na amyandahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para matanggal na ang system loss charges. Ito ang binabayaran ng mga consumer para sa mga ninanakaw na kuryente at nawawalang kuryente habang dumadaloy sa kable. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Hinimok din ng Pangulo ang mga mababatas sa ipasa ang Sariling Kuryente Act para mas maging abot kaya ang mga rooftop solar panels at battery storage systems. Nangako ang Pangulo na sa nalalabing-2 taon ng kanyang administrasyon ay tatapusin ang mga nasimulan at tutuparin ang mga pangako. Kabilang na riyan ang mga proyektong pang-infrastruktura. Sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT-7. Pati ang mas pinalawak na benepisyo pangkalusugan. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities
Dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Mas madali na rin daw ang pag-access sa tulong medikal sa pamamagitan ng eMyFit program para mapabilis ang pagkuha ng serbisyo medikal para sa mga Pilipino. Ibinida rin ng Pangulo na naging maagap sila sa pagtugon na magkakrisis dahil sa gulo sa Middle East. Libuang-buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ilang beses ding sinabi ng Pangulo, ang mga pondong naiiwas sa mga tiwali ay ibinuhos ng pamahalaan sa mga proyektong pakikinabangan. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Iginit po ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi matitinag ang Pilipinas sa gitna ng anyay banta sa dignidad at respeto sa sarili ng mga Pilipino. Isinulong din ng Pangulo ang nuclear energy, gayon din ang itatayong AI hub sa Tarlac na pinupuna ng ilang grupo. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars. Matapang ang mga huling salita ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-5 State of the Nation address. Binigyan siya ng standing ovation sa kanyang tinuran. Hindi tinukoy ng Pangulo ang pinatutungkulan niya, pero binanggit ang anyay banta sa dignidad at respeto sa sarili ng mga Pilipino. We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield. Kasunod niyan, iginiit ng Pangulo na patuloy na isusulong ng gobyerno ang 2016 Arbitral Award na nagpatibay sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Patuloy anyang gagamitin ang anumang mapayapa at legal na paraan laban sa mga magtatangkang sirain ang tagumpay na ito. We give honor to our armed forces, the Coast Guard, even our fisherfolk, who all continue to patrol and ply our seas in the face of great risk. To them, we owe collective gratitude and appreciation, for it is they who give life to the letter and spirit of the Arbitral Award. Bago yan, itinampok ng Pangulo ang maayos na pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang mga bansa na magandaan niya ang bunga sa ekonomiya. Because of these international engagements, the Philippines now has 23 free trade agreements in force or under active negotiations with other countries. We have also maintained export competitiveness for our indigenous farm products such as ube, coconut, bananas, other tropical fruits. And we have now ventured into new invaluable ones like enoque mushrooms. Over the past 3 years, more than 6 trillion pesos in investments have been facilitated through our green lanes. These are estimated to create over 400,000 jobs for our fellow Filipinos. Isa sa ipinagmalaki ng Pangulo ang pakikibahagi sa Pax Silica Initiative na pinangungunahan ng Amerika. The Pax Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. Pero patuloy ang pagpuna ng iba't ibang grupo saan nila'y hindi binabanggit na magiging epekto ng proyektong ito at maaaring idulot na pinsala sa mga lupain, kalikasan at kabuhayan ng mga magsasaka. Ibinida rin ng Pangulo ang anyay malakas na network sa nagkakaisang ASEAN o Association of Southeast Asian Nations. The ASEAN +3 Emergency Rice Reserve System will guarantee emergency rice supply in case of shortage in our domestic production. The ASEAN Digital Economy Framework
led by the Philippines, will harmonize digital rules and enable cross-border digital transaction. Likewise, the framework agreement on petroleum security for the joint stockpiling of energy assets in the region has been ratified. Nabanggit din ang kauna-unahang spaceport na itatayo sa Cagayan. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company. Sa sektor ng edukasyon, sabi ng Pangulo, patuloy ang pagpapalakas sa senior high school curriculum. Patunay anya ang tumataas na kalidad ng kolehiyo sa bansa. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. Lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Sa mga mas batang mag-aaral, mabisang suporta, sabi ng Pangulo, ang nagpapatuloy na school-based feeding program. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.5 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Higit pa sa maayos na edukasyon na nawagan ng Pangulo sa pagpapaigting ng proteksyon sa mga bata. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies, and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. Nagpaabot ng pakikiramay ang Pangulo sa mga magulang at kaanak ng mga mag-aaral na nasawi sa karahasan. Kabilang dito ang mga biktima ng pamamaril sa isang high school sa Tacloban City. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Binigyang diin ng Pangulo na ang pagtutulungan ng pamahalaan, law enforcement, komunidad at Department of Education para sa seguridad ng mga paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat sa pagtugon sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Pinuri ng Pangulo ang kadakilaan ng mga guro at ibinida ang binuksang mahigit 30,000 posisyon para sa kanila. Pinangako ko nung nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at school head sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms. Ipinunto rin ang mga hakbang para palakasin ang supply ng kuryente sa bansa, gaya ng mga hydrogen power plant at pagsusulong ng nuclear energy. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. Titiyakin natin ito ay ligtas
4 of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants. Nanawagan din si Pangulong Marcos na amyendahan ang National Building Code para tiyaking handa ang mga gusali sa sakuna at Ecological Solid Waste Management Act. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, binigyang diin din ng Pangulo ang pagkakapit-bisik sa gitna ng anyay mga banta sa seguridad sa loob at labas ng bansa. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiin. Ako si Tina Panganiban Perez, ang iyong saksi. Nanindigan si dating House Speaker Martin Romualdez na handa siyang patunayan na wala siyang nilabag na batas. Kasunod po yan ang sinabi ng pinsan niyang si Pangulong Bongbong Marcos na malapit na ang paghain ng kaso laban kay Romualdez kaugnay sa flood control scandal. Saksi, si Ian Cruz. Sa unang pagkakataon, wala nang maupo si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto. Hindi ang kanyang pinsang si late Representative Martin Romualdez ang nakaupong House Speaker sa State of the Nation Address. Itong Biyernes, inirekomenda ng Special Panel of Investigators ng Ombudsman na kasuhan siya ng plunder, graft at iba pa kaugnay sa flood control scandal. Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito. Hindi dumalo sa SONA si Romualdez. Pero sa isang pahayag, sinabi niyang masakit man ito para sa kanilang pamilya, iginagalang niya ang pahayag ng Pangulo. Hindi raw siya kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon daw siya na gawin ang tama, sumunod sa proseso at hayaan ang ebidensya na magsalita. Nanindigan si Romualdez, wala siyang ginawang anumang paglabag sa batas at handa siyang patunayan ito. Wala rin sa SONA si Vice President Sara Duterte na ngayon nasa Europa. Sabi ng kapatid niyang si Davao City Representative Pulong Duterte, kung tunay na Pangulo ng Pilipinas ang nais na ipakita ni Pangulong Marcos, mas mahalagang ipakita niya ang tapang na panagutin ang mga nasa likod ng katiwalian, anuman ang apelyido, posisyon o impluensya. Mananatili raw na kulang ang SONA hanggat di nasasagot ang mga tanong tungkol sa flood control, kontrobersya sa PhilHealth funds at Maharlika Fund. Wala pang tugon dito ang Malacanang. Bago ang SONA, ilang minority senator ang nagsabing hindi rin pupunta. Kabilang ang ate ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos. Hindi nyo ba pakikinggan yung kapatid niyo, ma'am? Okay lang pakikinggan, yun nga lang, masama ang loob namin dahil pinapukulong, kinakasuhan ang minority. Yun lang, parang hindi ko kaya eh. You're also sama ang loob ko dyan eh. Mas ma-offend ko ang kaibigan ko na Pangulo ng Pilipinas. Kung pumapalakpak lahat, tapos ako'y hindi. Mas ma-offend siya. Pagtatayo ang lahat, bibigay ng standing ovation, sabay ako. Ayokong galun sa kanya. Kaibigan ko yun. Ako, mas preference ko siguro panoorin na lang sa TV. Baka mas komportable din yung administrasyon that way, and it's my simple way of protesting pati sa pagblablock. Ang protesta ay dahil sa pagpuntirya umano sa kanilang hanay, kabilang ang pagkulong kina Senador Jingoy Estrada at Rodante Marcoleta. Pareho silang di nakadalo sa SONA, gayon din si Senador Bato de la Rosa na nagtatago sa gitna ng hinaharap na arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Nagsabi ring hindi pupunta sina Senadora Pia Cayetano at Senadora Loren Legarda. Si Senador Bongo naman, ilang taon na raw hindi nagpupunta sa SONA. Ilang majority senators din ang di nakadalo, tulad ni Senate President Pro Tempore Tito Soto dahil may sakit umano, saka si Senador Ping Lacson na wala pang paliwanag sa ngayon. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, magiging katuwang ng Marcos administration ng Senado sa pagpapasa ng batas na makakatulong sa pagpapalago ng ekonomiya. We might have different philosophies, pero pagdating sa trabaho, iisa naman. So we will need the cooperation of everyone.
even the majority kasi kung Meron pa mga nagtatampo sa isa't isa from the minority majority. Yan ang inaayos ko ngayon. Babalik ko yung ice cream diplomacy. Papakainin ko silang masarap na ice cream. Isa sa mga sisikapin daw na maipasa ng Senado ang hiling ng Pangulo na pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act of 2001 o EPIRA, ayon kay Senador Erwin Tulfo na chairman ng Senate Committee on Energy. Sinimula na raw ang mga pagdinig kaugnay nito. We will work on it. Naka-first hearing na tayo, so second, third, and then ibababa na po natin for sponsorship. Ayon naman kay House Speaker Bo J.D., ang EPIRA law rin ang isa sa mga ipaprioridad ng Kamara. Gayun din ang iba pang panukalang layong ibaba ang presyo ng kuryente at bawasan ang buwis. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Sa ibang balita, patay ang 85 anyos na babae matapos hampasin ng kahoy sa ulo sa Mangaldan, Pangasinan. Natagpo ang may pasa sa mukha at wala ng buhay ang biktima sa loob ng kanyang bahay. Na-recover sa pinangyarihan ng krimen ang 2x2 na ginamit sa pagpatay. Ayon sa pulisya, may person of interest na sila sa krimen. Posible umanong may kinalaman sa cash gift na natanggap ng biktima kaya nagawa ng suspect ang naturang krimen.